Welcome to our Kids Garage. So ito yung para sa mga anak naman namin. So ito yung motor, champion bike ni Simon. So nandito lamang siya. So for all you know, yung mga anak namin is kumakarera sa motocross. Mga estudyante ko sila. At yung iba na wala na, dinispose na namin kasi Stop na kami sa stop na kami sa motocross. Pero kinip namin yung isa sa champion bike namin. And ito, yung syempre, kids garage. So may mga display kami para yung mga anak namin. Happy sila pag nakikita nila si Let's Go Manny. Let's go, Manny! Tsaka si Super Size Mac Jollibee. At meron din tayong Jollibee na bida ang saya. Ayan. At syempre dito guys, hindi ka maubusan ng gasolina kasi meron tayong unlimited gas station. Ayan. Oh, hindi, pwede itong closet eh. Dalagyan ko ng watermark. Yan. Tapos, meron din tayong isang diesel naman. Yan. Yung Shell. Dito naman sa kabilang side, dito naman yung aming pangkalusugan. Pangkalusugan. Nagbabike din kami ni Ella paminsan-minsan kapag may panahon. So, meron kaming racer, meron mga bisikleta. Gamit rin ng mga anak namin. Tapos, ito ay electric vehicle, hindi pala. Electric bike ng mga anak namin. So, tatlo silang lalaki. So, tigi-tigisa sila na CF Moto. Dito-dito lang sila naglalaro kapag may panahon sila. Yan. Ito, sulit naman kasi hindi mo kailangan na gasolinahan, hindi mo kailangan silang bantayan, i-start it for them. Kasi kapag kayong mga motor na di gasolina, kailangan may magpapaandar para sa kanila eh. Ito, plug and play na siya. Pipindutin na, andar na yan. Ito naman, motor ni Ella. Yan. Electric. Yan. So, ito naman, scooter. So, yan. This is the kids' garage. Ito na garage tour na talaga, hindi na motor. Okay. Okay, dito guys, yung mga nakikita yung boxes na to. Mga gears yan. All box here is gear. So, pag bumunot ako dyan, for example, gusto kong mag-sports, bubunot lang ako and then sports bike. Adventure bike, bubunot lang din ako dito and then you're gonna see what inside. Saka doon ko naglalagay yung mga pyesa ng mga pinagkalasan ng motor. So, by doing this, mas organized siya, hindi makalat, at madali kong makikita yung mga bagay na gusto kong hanapin. Tambayan area. So, yung mga friends, bisita, they can stay here, kwentuhan, watching TV, gaming area, man cave, literal na man cave. Tapos dito naman guys yung mga tools. Kung saan kami nagkakalikot ng mga bagay na Never pa niyang nagamit. paano ko magagamit, walang panahon. Tapos yung mga motor ko naman pag nasisira, pinupuntahan naman yan ng mga mekaniko. Kagaya ngayon, may papuntang kaibigan ko na i-repair naman yun, no? So yun, ito yung mga tools, mga gear, piyesa ng motor, upuan. Yan, napaka-simple lamang ng aming garahe. Tapos kapag gusto namin mag-travel abroad, kapag may ride, ito naman po yung mga bags na nilo-load namin ng mga accessories namin, mga gears namin, ang motor, helmets, everything. So nilalagay namin. So anyway, kung nakita nyo na yung tambayan area at working area ko, yung mga tools, syempre, nandito rin naman yung aming mga kasuotan, kung ano yung gusto namin gamitin. For example, gusto namin all-weather, ayaw namin ng nababasa kami kahit umuulan. So, may mga gear kasi na tinatawag na Gore-Tex na kung saan waterproof siya, weatherproof na din. Malamig, mainit, pwede mong gamitin. Ito yung mga gear na ginagamit natin sa abroad. At syempre, meron din tayong pang-Pilipinas. Ito yung pang-Pilipinas na weather na gear natin. So, depending on the place, kung saan kami mag-ride, we just pick kung ano nung nandyan. And then ito, kaya ito may bed dito, dito na rin kami. Gear down. Pagka nagtatanggal ka ng sapatos, ganun. Yan. Dito, gear down, gear up. So, dito yan lahat. Tapos, dito naman yung mga helmet section natin. So, nakalagay na po lahat dyan. Kung baga, whatever bikes na gusto namin gamitin, pipili lang kami dyan para mas mabilis kaming makapag-prepare sa aming mga rides. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, yung hindi mo pa alam kung saan kukunin yung mga gear mo when you are preparing sa mga breakfast ride, di ba? Ang hirap mamili, no? Wow! Tapos sa mga boots naman, nandito, guys. Ayan, boots.
Iba-iba kasi. May mga boots na pang off-road, boots na pang circuit, may boots na pang casual lang. So, yan. At mga... Simple lang. At mga helmet na pang giveaway. Di ba? Ayun, no? Ang dami. Dami, Ang di dami ba? pa, no? Hindi pa Dami yan. nabuksan. Mga gears mo. Gears. Ayun. Regalo. Yan. So, this is the first helmet of our kids. Okay, kita nyo, Hindi ko expired na siya. tinatapon. Hindi ko Expired sila na siya tinatapon. actually. Kasi ito yung mga helmet na nagpo-produce nung panahon na yon. That was 2012. Yan yung 2011, identity 2012. nila. Eh, dito sila nakikilala. Dami nagpa-picture sa kanila dyan. Na, yan yung gamit nila. We race on Namsa. so many places all over the Philippines. We race and dyan sila nagpa-picture. So we don't wanted to waste it. Tsaka expired na rin siya. Hindi rin siya pwede ipang giveaway kasi delikado para sa mga Gagamit. magsusuot ng expired na helmet. So we just preserve it. Kita nyo guys, inaamag na siya. Oh. This is a helmet of Simon. Makikita nyo, FIM pass pa siya. Yan, oh. So yung mga helmet, lagi nilalagyan ng ganyan. Titignan kasi yung mga production date, kung FIM ba siya, accredited or what. Kapag hindi pumasok, hindi papakarerahin yung anak mo. Lalo sa mga national races. Ganun sila ka-strict. Stricto. Ayan. So, ayan, kagaya, tinan mo to. Ito naman ay helmet ni Hermes. Hermes. Oh, alam niyo kung kanino helmet. Ito, FIM pass din siya, guys. Ayan. Okay. Ito naman, mukula natin kung alam pa ni Ella yung mga helmet. Ito, helmet, nino to? Ni Alfred. Ito mo na may helmet ko, guys. Oh, warak na. Oh. Di ba? First helmet mo yan. This is my first helmet. Tingnan mo, hawakan mo kung gano'n siya kagamit. Ay, wala lang. Napakagaan niya. Super lightweight. Ayan. So this is my first helmet during motocross days. Helmet ni Sai, there. Sai helmet is this. Hermes. Ayan. Nung nag-upgrade na. Yan. Tsaka kami, guys, kapag ka nag-helmet yung mga anak namin, lalo kung mayroong mga nangyaring hindi inaasahan. Papalit Kagaya na ito, kami. guys. Kagaya ito. Itong helmet na to. Tingnan nyo, gas-gas, di ba? Kung hindi itong helmet ang suot ng anak ko, the question is, buhay pa kaya siya ngayon? So, napaka-importante na piliin nyo yung mga helmet na will survive in the time of disaster. Kasi kaya to ginagamit, kaya to binibili natin, hindi para hindi lang mahuli ng LTO, kundi kapag na-disgrasya ka in a time o moment na may nangyari na hindi inaasahan, masusurvive po kayo. So, ito yun. Yan. Pero ngayon, tinabi ko na. Kasi syempre, nagamit na eh. Tsaka ang helmet nga pala, guys, bigyan ko kayo lang ng input. Kapag nag-crash na yan, nag-bump, tumunog na gano'n, no? Yung gano'n na yung tunog, parang ampaw na, don't use it anymore. Or yung helmet, pag nahuhulog sa lapag, huwag nyo na gagamitin kasi nababawasan na yung pagiging safety ng helmet na yun. So, don't drop your helmet. Most used helmet, syempre, ako pinaka-paborito kong helmet dito sa atin, MT. So, pinaka-useful na helmet for me is this brand. Obviously, makikita nyo. Yan. Kung saan yan. Yan yung pinaka-used na helmet ko. At one of my favorite helmet naman in terms of comfort, Carrera. Carrera. This one and this one. Yan. Iba-iba kasi. Each Depende sa helmet gamit. is depending sa lugar na pinupuntahan natin. Depende sa motor. Sa motor na gagamitin mo. So, Yan. mapansin nyo, kung maraming motor, dapat yun din yung helmet. Kasi bagay eh. Hindi bagay, di ba? Off naman, di ba? So, dapat binabagayan mo din. Alright. Tsaka ang helmet, pag umidad na ng 5 taon, wag mo nang gagamitin. Expired na yun. Expired na yun. So, sa design ng helmet, kung ano yung kulay kung minsan ng motor, Motor. kung ano yung kulay ng gear, ayun din yung sinusuot naming helmet. Yes. Siyempre, dapat palagi pasok sa top 10 safetiest helmet in the world. Ito Siyempre yung yan. recently namin. This is the recent na helmet ko. Yan. Helmet ni Ella. Yan. Why? Why, Dad? Why? It's a modular. It's a modular. Bagay na bagay sa personality namin. Tsaka pagka gumagala kami, we travel abroad, mas nagiging Convenient. convenient para sa kanya at komportable siya. Hindi na kailangan magtanggal. Pag iinom ka Modular ng... kasi. Ng tubig, Tubig. or kakain ka, you don't need to remove your helmet. Kasi kapag nasa abroad ka, dalawang klase yung stopover. Remove helmet and don't remove helmet. So, dalawa yon.
Kapag sinabing remove helmet, ibig sabihin, Magtatagal kayo. you stay there for 10 minutes or 5 minutes. But no removing helmet, for picture purpose only, angat mo lang and then take a photos and then let's go. Kasi malalayo ang biyahe. So, every hour, every minute is very important. So, ang unang tanong ng ating mga manonood, saan o bakit at paano nahilig si Ella Max sa Vespa? During pandemic. During pandemic, parang gusto mo ng i-all out. Oo, kasi parang Di ba? Parang, pandemic days is parang it's a big realization sa atin na You have to enjoy. Hindi natin alam kung gigising pa tayo bukas, kung tayo ba mabubuhay pa or what. So I think yun yung isa sa big realizations na naramdaman namin. Sabihin mo ng anxiety ba yung tawag doon? Hindi naman, ano? Hindi naman. Parang ganun. Kaya lang parang gusto mo nang Gusto mo nang i-enjoy Yeah. each day na nabubuhay ka pa. Kasi hindi mo alam kung tatamaan ka nung COVID sakit. that day, that time, or kung makakasurvive ka. That's why sabi ko, why not? Sige. So, okay, you fulfill your dreams. Yan. Ako naman, sa akin, on my realization sa pandemic, it's a big effect sa akin as a person. Kasi that time ng pandemic, sabi ko, kung magkakaroon man ng ganito, kunyari, may nangyari sa akin, hindi ko na ma-enjoy yung buhay. So, ang ginawa ko is, kinumpit ko yung sarili kong si Alfred Watermax. Palagi ko sinasabi, every day I wake up, I want to be a better me. I want to be a better person. I want to be a better Alfred. Better from yesterday. So every day I wake up, I always tell to myself, the best version of Alfred Watermax, gigising na naman yan kinabukasan. Bakit sa dami ng brands, best pang napili mo? 75 years. Diba? Okay. Company credibility. Yes. Matibay. At saka nataas ang value. Yun. Siguro dahil sa kami ay negosyante, we know it's something that we need to keep na pag binili mo, dapat hindi nawawala yung value. Dapat instead na mawawala, tumataas pa yung value. Kagaya nitong Christian Dior. Nag-start ang SRP niyan at 1.2 million. And now, nasa 4 million na siya to 5 million, depending on the condition of the bike. So basically, hindi po siya luho, I could say, kasi nagiging, sabi nga namin, investment siya. Kasi tumataas ang value. Walang tapon. Yep. So the next question is, ano ang tumatak sa'yo to your first Vespa? Yung first Vespa ko kasi makulay. That's why nanganak. Eh di ba favorite ko lahat ng kulay? Yes. That's why I collect all the color. Ella is a person na sobrang hilig sa lahat ng colors. Kaya masaya buhay niya kasi makulay ang buhay niya. So the first Vespa she have is a Cyan Witherspoon na lahat ng color na gusto niya is nandun. May balak pa ba na dagdagan? Wala na! May balak pa bang dagdagan ito? Wala na. Meron. Wala na. Meron. Wala na. Meron. Puno na yung carpet, oh. Di magdadagdag tayo ng carpet? Bibili daw ng bagong carpet para madagdagan. Kailangan ko ng red. Kailangan ko? Gusto ko mo. ng Magkaiba yung red. kailangan. Gusto ko ng red. Pero, maybe sa February na lang. So yung Vespa Red siguro, it might na siya yung lulutang dito. Yeah, So, 946. to give you an idea, the Vespa HIB Red is one of a Vespa that you should have. Kasi bagay na bagay yon sa kanyang personality and the reason why Ella loves helping other people. Alin po Next ang gift question. sa'yo dito? Alin po ang gift sa'yo dito? Oh, yan. Sagot mo nga. Ano daw yung gift ng ibang tao sa'yo dito? Wala. Balita na tanong. Ano? Ano daw yung gift ko sa'yo dito? Lahat. Lahat. Lahat pala Lahat yan. po. Lahat. Siyempre, Ano kasi yan eh, the way Ella support me and the way I support Ella, it just, wala kaming computan. Sa pagdating sa financial, we don't compute anything. What Ella's have, what Ella's get, sa kanila lang yan. Wala Yeah. daw sa akin doon eh. yeah. Basta ang pera niya, pera ko. Yung pera ko, pera ko. Hindi, hindi kami nagko-compute sa ganyan. Walang ganun. Since we are happily coupled
You know, we never think na di dumating sa utak ko kung maghihiwalay kami or what. Kasi kapag inisip mo na maghihiwalay kayo, Talagang darating. talagang dating yon. Inonotaryo nyo yun. Gagawa kayo ng ano yan. Ang tawag doon, marriage arrangement. Di ba? Yung premarital arrangement matawag doon. Mas ano may tawag doon eh. Huwag mo nang isipin Wag mo yun na at isipin hindi yun. tayo darating Oo, sa hindi tayo ganun. darating sa ganun. So, Okay. I never thought in my mind na pagpapalit niya ako sa despite of kawalan niya pag pinagpalit niya ako. At kawalan mo din pag yun. pinagpalit. So yan, kung dito ay nakita niyo yung kanyang Vespa collections, ngayon naman ipapakita natin, Yung collection niya. hindi, yung regalo naman niya. Ito regalo ko sa kanya. Papakita naman namin sa inyo ngayon kung ano naman yung regalo niya sa akin. Yan. Ito yung regalo ko sa kanya, no? Yan. Toy? Mga laruan. So, may mga nagkatanong ng mga kamanibela natin, ano daw ang reason to our love of traveling? Ano raw yung mga nagiging dahilan bakit gustong-gusto natin mag-travel? No, lumalalim ay yung ating samahan. Wow. Yeah. Yung relationship? Yes. At saka nakakakuha ko ng idea sa mga next project ko. Nagkakaroon ako ng some idea. Yeah. Sila kasi yung mga nagpa-project sa mga nakikita nyo ngayon. So sabi ko nga sa inyo, everything you see here is mga nakuha rin ni Ella through traveling. Tsaka when we are traveling, we learn a lot. Through actual experience, we learn from the different culture, different country. Marami kaming natututunan Yes. na At doon humahaba yung pasensya. yun. Nawala siya nun, pero nagkakaroon kapag nagta-travel. Anong mga lugar naman ang napuntahan natin this year? Can you tell them? Meron tayong Cambodia, Laos, Laos, Vietnam, Vietnam, Greenland, Germany, Germany, Denmark, ano pa? Switzerland, Switzerland, marami. Italy, New York, New York, Mexico, Mexico, and Brazil. Brazil. Yeah. Pinuntahan namin yung lahat ng 7 wonders of the world. May dalawa pa na hindi kami hindi pa Pupuntahan. natin napupuntahan. Kasi yung Bethlehem, one of our bucket list yan. So, Yeah. most probably, baka next year. Yeah. At nakalista na ngayon sa aming listahan. Kaya dapat sipagan pa namin. Anong lugar ang binabalik-balikan nyo? Ano nga ba lugar? China. China. Pumunta Yeah. kami ng China, bumalik kami ng China with the kids. Yeah. Pumunta kami ng China. When we're traveling, kapag nakita namin na yung lugar ay maganda at Safe for the kids. yeah, kaya namin i-manage yung pagiging tatay at nanay doon. Sa lugar na yon, Nakikita binabalikan namin. Babalik kami doon at isasama namin yung mga anak namin. Favorite na napuntahan this year? For you, syempre magkaiba yan. Siyempre, pangarap ko yung Greenland. That's Dream country mo yun. Yeah? pinaka-pangarap kong puntahan yun. Yeah. So, yan, thumbs up yan. Yeah, Greenland yung sa kanya. Ito sa dream. For me, my favorite, okay, this year lang. Oh, ano? I will go to Morocco. Wow, ganda Morocco, din yun. Yan. Kasi iba pa rin kasi nagagawa ko yung gusto ko while traveling to the place. Hindi ko pangarap mapuntahan yun, pero I like it. So, nag-request nga ako balikan namin. Yeah. Saka isa pa sa nagustuhan ko yung Ladakh. Ladakh, Himalaya. Sa July. Kasi pangako ko sa sarili ko, sabi ko, nagandahan ako sa lugar, ako lang kasi yung pumunta, sabi ko, dadaling ko din si Ella doon sa Ladakh. Para yung mga napuntahan ko, mapuntahan din niya. Yes. Kasi kapag nasa isang lugar ako tapos di ko kasama si Ella, ang sabihin ko, sana andito siya. No, yung haba ng hair ko. Abot hanggang Parang mas Greenland. na-enjoy ko yung lugar pagkakasama ko siya. Alright. Next. Ano po ang pinaka-vulnerable place na napuntahan niyo? Vulnerable? Yung India kasi, hindi ako nag-enjoy sa food. Yeah, sa food siguro, no? Yeah, medyo... Pero on my experience kasi, I go to Ladakh, I enjoy Ladakh, and then I go to India. So magkaiba kami ng point of view. Sinalubong niya kasi ako, siya from Philippines to India, from Taj Mahal, next, sa Taj Mahal. Yeah. And then, ako naman galing Ladakh, pinuntahan ko siya sa Taj Mahal. So for me, it's a good experience. Maganda din naman. Hindi lang ako nag-enjoy sa food. Sa food lang siguro. Isa kasi sa kino-consider natin when we are traveling, not only the place but also the good food. So if you eat
na hindi masarap, hindi ka sasarapan sa pagkain, syempre, nakakataas ng init ng ulo eh. So, dapat yung food masarap din. So, that's why when we are traveling, ang kino-considered namin is not only the place na maganda, Safe. yung food masarap, tsaka dapat safe. Kumbaga, welcome for everybody. Meron po ba kayong expected event na na-encounter during traveling? Ano ba yung mga unexpected event? I could say yung for me unexpected yung pumunta ako sa Rainbow Mountain sa Peru. Oh, yeah. It's really unexpected kasi hindi ko na plano yung part na ang hirap pala puntahan yun. Yes. Yun, hindi. Kumbaga siguro lapses ko din kasi hindi ako nag-research about that place. But the place is good. Kailangan namin mag-take ng gamot for For the high altitude. a high altitude. Kasi pag hindi ka nag-take ng gamot, mahihirapan kang huminga. Just like when you go to the Ladakh, nag-diamox kami para lang makahinga. And unexpectedly, yung palang Rainbow Mountain sa Peru, ganun din. Ikaw naman, on your part. No, parang yun din. Parang yun din. Kinopya niyo yung sagot ko. What's inspire you to keep exploring? Ayan. Siya ang makakasagot niyan. Ikaw, ano naka-expired sa'yo para mag-explore pa? Gamot sa pagod kasi yan eh. Yeah. Gamot sa pagsisipag mo. Para mas lalo mo pang sipagan. Para galingan pa natin. Para mas lalo mo pang galingan. Yung mga salitang mas, It's a must. lalabas. Ako siguro nakaka-inspired sa akin. Since di naman ako yung nagbubook ng mga tour namin. Siya yung promotor kasi. Kasi kung hindi siya magbubook ng tour, hindi ako lalabas ng bansa kasi nakatutok ako sa trabaho. Ngayon, siya yung nagiging pangbalanse kasi hindi pwede puro trabaho. Siguro, as point of view ko, as hindi naman talaga ako mahilig mag-travel, pero siya lang mahilig mag-travel. Siguro yung mga bagay na natututunan namin sa iba't ibang kultura, every places maganda, and I really appreciate the God creations. Kasi the more na namamasyal ka, the more you explore, it's just the same thing na parang bubuklat ka ng panibagong pahina ng libro. Na, uy, may bagong adventure, may bagong matututunan. Tapos sasabihin mo na lang, ang galing ng Diyos. Lagi sa Diyos ang papuri kapag when you are experiencing something Ang ganda unique, ng different, lugar. kakaiba talaga kasi for example, nung napunta kami ng Iceland. Ephesus na lang Ephesus, muna. Ephesus. Nababasa lang natin sa Bible yun. Ngayon, napuntahan natin kung saan pinanganak si Maria, si Jesus Christ, di ba? Yun yung mga yung mga naka-appreciate ko as bilang nagta-travel. Hindi lang yun, isa pa sa pinaka-na-appreciate ko siguro marahil yung closeness naming dalawa, the more we travel, the more closeness we get. Parang sabihin na natin na Humahaba yung pasensya ko. Kahit wala yung naman. love lalo naming nade-develop yon na importante yon bilang may asawa. Na kumbaga ganito yan, hindi naman ubrang nag-asawa ka tapos puro anak na lang iniintindi mo. Lagi siya sabi sa'yo, At the end of the day, tayo pa rin ang At the end of the magkasama. day, yung anak mo mag-aasawa yan, may sariling pamilya. At the end of the day, tayo pa rin ang magsasama. Sama, yeah. Kumbaga, yun yung opinion ko. So, kanya-kanya naman tayo ng experience and priorities when we are traveling. May travel plan po ba kayo this coming year? Ayan. Yes, next week, this week, This week, coming Friday, Saturday. nasa Thailand Yeah. kami. Nag-book ako ng training para kay Alfred, Yes. para sa kanyang big bike, enduro, yan. Kasi next year, medyo magle-level up kami ng travel. Tignan mo guys, siya yung nagbubook ng training ko. Kasi siya yung magiging driver ko Ako yung driver sa niya. motor. Kaya gusto kong magpa-training siya sa off-road, using GS. GS. This training would be, we're going to use a BMW GS 1300 and it's about sa Thailand, Enduro Adventure Park na kung saan mga pro rider accredited ng BMW ang mga instructor natin dito.
So, kung napanood niyo yung previous video namin na nagpunta kami sa Turkey, we ride at the most dangerous road in the world and we want ourselves na mas maging safe pa sa mga ganong klaseng sitwasyon. Kanya naman, gagawin namin is i-improve pa namin ang aming skill level para hindi nakakatakot when you are facing Yung those ganon. kind of experience again. Yan. So, yun ang reason kung bakit, hindi lang pala dapat puro motor at jersey ang iniinvestan mo. Dapat pala mag-invest ka sa skills. Yes. Kasi yun yung magiging key point mo para mas ma-enjoy mo pa yung pagta-travel mo, riding or pagmumotor mo. Kasi kapag wala ka namang skills, hindi mo nalabas yung full potential ng motor mo, parang sayang naman yung 1,300cc na yan, hindi mo naman kayang ilabas yung full potential. So, it my help, and then sa mga viewers natin siguro may advice ko naman is you could do the same. Pwede niyong gayahin na meron namang mga nagtuturo kung paano mas mag-i-improve pa yung riding skill Skills. level. Oh, yeah. Ano po ang mga tips for maintenance ng mga motor mo? Okay. Vespa. Ayan, Vespa lang muna, wag muna big bike. Yung Vespa na alam ko na hindi ko gagamitin, walang langis, walang baterya. Yung for keep. Yung for kept, Yung storage namin, wala, tinatanggal talaga yon. Baterya, gasolina, langis, wala. wala. Pero yung mga ginagamit, nilalagyan po namin ng battery tender kung tawagin. Battery tender para di masira yung baterya. Lalo yung mga lithium battery, kagaya nitong sinupuan ko, meron itong battery tender. At saka gamitin mo o hindi, ipa-change oil mo yan. Yes. Number one, kailangan proper maintenance pa rin, even nakastock lang yung bike. Yes. Yun lang. So yun yung sa kanya. Ano sa'yo? Yung sa big bike, And wala pa wala tayo akong sa panahon bag. para i-maintain yan. Ang ginagawa Meron ko, pa po tinatawagan ko na yung kaibigan ko para puntahan Pumunta dito dito. yan at i-maintain lahat yan. Yun. So, tatawag tayo kasi busy na tayo sa mga negosyo natin. Meron po ba kayong advice para sa mga gustong bumili o mag-collect ng Vespa? As long as kaya ng budget, kaya ng budget at hindi naman uutangin yung pambili, then go for it. And as long as gusto mo or gusto mo talaga na mag-collect ng item na yun, then collect it. Yeah. Ako, opinion ko dyan, Mm. if those things will make you happy at magiging mas masipag ka, mas gagalingan mo pa next day na pagising mo, then I could say hindi yung luho. It will be your fuel to do more. So, for me, ako sinusuportahan ko lang naman siya. Whatever makes her happy. So, yung collections niya na Vespa, I could say worth it kasi ang binibili mo doon, hindi yung motor mismo eh. Yung peace of mind niya tsaka yung happiness na nararamdaman niya when we having those things. So, I think that is the most Hindi, important. sabi nga ng mga Ilocano pakakit-kitaan tigaget. Ano ibig sabihin yun? In Tagalog, ano yun? Search for it. I-search nyo na lang. Hindi ko rin alam yun. Pakakit-kitaan tigaget. Ayun. Ano naman ang i-advise mo para sa ating mga kamanibela na gustong mag-collect pero na-overwhelm sa price? Ayan. Sa ating mga kamanibela na gusto rin mag-collect, it doesn't matter kahit anumang gamit or bagay yan, basta as long as nagpapasaya sa'yo, then collect it. Merong mga akong nakikita, yung mga ibang friends ko, they collect ballpen. Diba? Yung iba, they collect paintings. Whatever makes you happy. Yung iba, baril, kung ano-ano pa. Kasi not only this, material things you see, iba yung nagpapasaya sa kanya, iba rin nagpapasaya sa akin. So whatever that makes you inspired, sabi nga natin, di ba? It's okay to have crush. Kasi it will boost you to do more. Sa gamit, ganun din eh. If you want that thing, if you want that something, at magiging fuel yan to do more, then get it, then have it. As long Diba? as meron. Meron. Basta, when you're collecting, ang tip lang namin, wag na wag mong uutangin at wag na wag mong, kumbaga, wag na wag kang magsasacrifice na sa mga priorities mo. Kumbaga, set aside doon pa rin yung needs and wants. Meron kasi tinatawag tayo na, wants lang yan for collections. Needs lang yan. Diba? So, yung mga needs muna before the wants. Para
when you are collecting, hindi siya magiging burden sa'yo as a person. Kasi kapag ang collection mo, talaga namang naapektuhan na yung lifestyle mo, that's bad. At yun, maraming salamat sa'yo, Ella Max, for joining this episode. So maraming salamat sa mga kamanibela natin dyan na sumama hanggang dito sa dulo ng video ito. Ayan. At sana makasama natin muli si Ella Max sa kanya pang mga nakaka-inspired ng mga plano at mga, kasi whatever we plans, sila naman ng nagpa-pilot niyan. Kasi ako sabi ko nga, very workaholic ako. I'm very busy. Ayan. So thank you so much sa pag-share sa amin ng best pa story na nandito ngayon at na-enjoy natin, busog ang ating mga mata. And please, gusto rin namin malaman ang mga istorya about your collection. Sana ay mabasa namin ang inyong comment dyan sa baba. And please, don't forget to like, subscribe mga kamanibela sa ating YouTube at Facebook page, Manibela TV. Once again, this is Alfred Watermax, nagsasabing mata sa kalsada, kamay sa Manibela.